So, ayun na nga, na-overdue na naman ako dito sa may Mr. Cash. O, di ba, walang kadala-dala. Pero ito talaga, totoong na-overdue ako dahil wala pa akong pambayad nung araw na yon. At grabe nga yung ginawa nitong Mr. Cash sa may account ko. Naku po, kung may overdue din kayo or malapit na kayong mag-overdue dito sa Mr. Cash, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Pero syempre, i-share ko muna sa inyo itong aking wireless na microphone. So, ito yung Shizhuo. Nagamit ko nga ngayon and talagang napakabongga nito dahil pagka mayroong malakas na ulan, hindi maririnig ang lakas ng ulan dahil dito. So, ayan, dalawa yan. Isa dito tapos yung isa nakakabit sa may phone ko. And ganyan yung itsura ng saksakan. So, Type-C at pagka nasa ibang lugar ka, maingay yung paligid, pag ito'y gamit mo, is wala talagang ibang maririnig. So, may noise cancellation feature nga to and super mura lang. And kung ako sa inyo, aspiring vlogger kayo, the best to, itry nyo na. So, eto na nga yung ginawa sa akin ng Mr. Cash. Kung makikita nyo dyan is dalawa yung loan ko sa kanila and etong una na overdue. 4,416. Ayan, pangalawang hulog ko na sana dahil kinuha ko nga to ng 3 terms. So, ayan, 45 days nga pala to. And every 15 days. So, para sa akin naman, okay pa din ako dito sa may Mr. Cash. Yun nga lang, meron talaga tong negative feedback. Meron akong negative feedback and yung mga iba na ding nakapag-try. Pero kung maikire-recommend ko to sa inyo, kahit na ma-overdue kayo, is nasa 65% out of 100 din. Dahil, tingnan nyo naman yung pinaka-penalty fee. So, dito nga sa may loan ko na to, so ayan ang installment plan ko. Ang pinaka-loan amount ko pala dito is 11,700. At yung service fee, ito yung makakaltas sa may loan nyo, 1,521 pesos. At ang interest na maipapatong is 1,316.25. Yung pangalawa ko nga is na overdue. So, eto na yung pinaka-breakdown nga. Ang principal is 3,900. Ayan, may interest na 438. Pinaghati-hati yan, yung interest sa 3 bayaran. And yung penalty fee ko ay 39 pesos lang. So, meron din ditong late penalty fee or late payment fee na 39 pesos din. So, yan ang nadagdag sa aking loan. Akala ko magtataas ng sobra, malaki ang itataas, pero hindi. So, yun naman yung kinagandahan dito sa My Mr. Cash, ang liit ng penalty fee. So, ayan, binayaran ko na nga to agad-agad dahil, ayan, isang araw lang naman ako na overdue dito at nakakaloka, di ba? Ito yung isa ko pang loan sa kanila na pangalawa. So, dahil dalawa nga yung loan ko, yung isa is na overdue din. Kung makikita nyo dyan pulang-pula, di ba? So, dito, 1,874 pesos naman yung babayaran ko. And dito is mas maliit nga yung penalty fee na naidagdag. So, dito for 45 days din at ang kabuo ang loan ko dito is 5,000 pesos. Ang mababawas na service fee ay 650 pesos at ang interest or madadagdag ay 562.50. So, para sa akin, kagaya nga nasabi ko sa inyo kanina, is okay din naman ako sa may terms nila. Para sa akin, ha? So, dito sa may pang-last ko naman na to, nahulog sa kanila. Kaya kung makikita nyo dyan sa may breakdown is, meron dyan ang principal na 1,668. So, kung makikita nyo dyan, hati-hati naman talaga. So, yan din yung kinagandahan nito. At yung interest, 188.50. At ang penalty fee nga is 16.68 pesos. Nung nabayaran ko na, akala ko ay hindi na ako paglo-loanen or pagre-reloanen dahil ilang beses na ako na-overdue dito. Grabe. So, nung nakaraan nakalimutan ko pero ngayon wala talaga akong pambayad. So, eto na nga ang nangyari sa aking account. So, after ko nga magbayad ng dalawa na yan, ay eto na ang lumabas. So, ayan, in-offeran ba naman ako ng 21,600 pesos? Kung makikita nyo dyan, isa na lang yung loan ko. Dahil yung pangalawa ko ngang loan na kinuha, dahil multiple loans na nga pwede dito, is wala na, bayad na yon. So, eto na lang isa. At in-offeran nga ako agad-agad ng 21,600. So, ayun, kung ako sa inyo naman, ayan, ma-overdue kayo dito sa may Mr. Cash, eto lang naman yung possible na ma-experience nyo. So, ako nga, yung una kong na-experience dito na negative is, nag-message ba naman sa may, ayan, number, kahit hindi ko inilagay as contact reference. So, ayun, nakikita nila
yung mga nasa may phone book kahit hindi mo inilagay as contact reference and ite-text nila. So, sasabihin nila nga na ito ay ginawa kang contact reference at ayan, pakisabi na magbayad. Andyan yung buong pangalan mo, yung buong amount ng loan mo, di ba, nakakaya. So, yun ang pinaka-negative na dapat ay hindi ginagawa. So, bakit isi-share mo pa yung loan ng tao sa ibang tao, di ba? Pwera na lang kung contact reference yon. Ayan, maiintindihan pa natin. Pero, hindi. So, yon and isa pa, 2 days, ayan, 3 days bago ang iyong due date ay kukontakin ka na nila. At papaalalahanan ka nila. Pati sa may text message, ihanda nyo ang inyong inbox dahil mapupuno yan ng puro paalala. At mayroon sila dyan ilalagay na reference number kung saan ka magbabayad at kung ako sa inyo, wag kayo dyang magbayad. Wag nyo kuhanin yung reference dyan na isesend ng mga iba't ibang number na nagme-message sa inyo. Dahil delikado yan. Mamaya, yan yung i-copy nyo tapos i-paste nyo dun sa may GCash. Tapos, hindi naman magre-reflect yung inyong pagbabayad sa may pinaka-application ng Mr. Cash. Mamumroblema lang kayo. And isa pa, wag kayong maniniwala dun sa may tumatawag. Tapos, magbibigay ng number sa GCash na dito mo i-send. Ako na yung bahala. Wag. Dahil hindi nyo naman kilala kung sino talaga yung agent na yon at kung talagang yun ba yung dapat na pagbayaran natin na number. So, wag. Kung ako sa inyo is, i-open nyo ang inyong Mr. Cash na loan application at dyan kayo mag-settle ng inyong pagbabayad. And para sa akin is pwede mo tong gawin for emergency purposes dahil mabilis lang din naman silang mag-disburse. And ayun nga, maliit ang penalty fee. Unlike dun sa iba na halos 50 pesos, 100 pesos, yung iba lagpas pa ng 100, di ba? Hindi talaga makatarungan. So kung na-try nyo na din na ma-overdue dito sa my Mr. Cash Loan app is comment down below at kung ano pa yung ginawa sa inyo. So dito naman is wala pa akong nakikita na naipopost online na sana wag naman na. Dahil mas nakakahiya yon. Dahil nakakahiya na nga na i-text yung kakilala mo, hindi mo naman nilagay as contact reference, paano pa pag ikaw ay na-i-post online. So, kung ako sa inyo din is maglakay ng Facebook profile nyo para hindi na nga makita ang inyong mga friends at yun yung ipag-chat nila. So, ayun lang. Kung meron pa kayong tanong about dito sa may Mr. Cash is comment down below. At kung makita nyo man yung malaking loan offer sa inyo dyan ay syempre, utangan nyo lang kung magkano yung kailangan nyo. Dahil masasakit yung ulo nyo pag kinuha nyo yan, inutang nyo yan, wala naman kayong pambayad sa may due date na ipapakita sa inyo. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!